Nakatayo si Teresa sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang isang credit card statement. Bawat linya sa papel ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa gilid, abala sa pag-aayos ng mga gamit si Manang Luz at ang mas batang kasambahay na si Lorna. Ramdam nilang bigat ng tensyon sa paligid. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia na masayang naghuhumindig ng isang kanta. May bitbit siyang isang bagong paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi nang makita niyang seryosong mukha ni Teresa na naghihintay sa kanya. "Saan ka galing?" Itinaas ni Sofia ang paper bag na dala niya. "Diyan lang ate, may binili lang akong konting gamit. Bakit?" Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at iwinasiwas ang hawak na papel sa harap mismo ng mukha ni Sofia. "Eto, ipaliwanag mo sa akin." Kinuha ni Sofia ang papel at tiningnan nito. Bahagya siyang namutla pero mabilis din nakabawi. "Statement ng credit card. Anong problema dito, Ate Teresa?" "Anong problema? Halos kalahating milyon, Sofia. Saan mo dinala ang perang ito? Akala ko ba simple ka lang na babae? Hindi ka materyosa." "Ate, para kay Adrian naman ang iba dyan. At yung iba, mga kailangan talaga dito sa bahay." Humalakak si Teresa, isang tawa na puno ng pang-iinsulto. "Kailangan sa bahay? Isang bag na nagkakahalagang 200,000? Mga sapatos na mas mahal pa sa isang buwang sweldo ng manager? Huwag mo akong gawing tanga, Sofia!" Nagsimulang manggilid ang luha sa mga mata ni Sofia. Ginawa niyang kaawa-awa ang kanyang itsura. "Hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lang ang galit mo sa akin, ate. Mula nang dumating ako rito, wala ka nang ginawa kung hindi iparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa kapatid mo. Dahil hindi naman talaga. Isa kang malaking sinungaling. Isang ahas na nagpapanggap na maamong tupa." Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Teresa ang sarili at itinulak niya si Sofia. "Umalis ka rito. Layuan mo ang kapatid ko!" Biglang nag-ibang anyo ni Sofia na walang pagiging maamo ng kanyang muka. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa isang mabilis na kilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa. Gulat na napahawak si Teresa sa kanyang namumulang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Sofia. "How dare you!" Akmang gaganti si Teresa nang biglang may isang malakas na boses ang pumikil sa kanila. "Anong nangyayari dito?" Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Adrian. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Sa isang iglap, nagbago muli ang ekspresyon ni Sofia. Mabilis siyang tumakbo papalapit kay Adrian. Humahagulgol na parang isang batang inaapi. "Adrian, mabuti nilang dumating ka." Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. "Si Ate Teresa, sinasaktan niya ako. Pinapalayas niya ako rito." Tiningnan ni Adrian si Teresa. Baka sa mukha ni Teresa ang galit at ang gulat. "Teresa, totoo ba to? Ano na namang ginawa mo sa asawa ko?" "Ako? Adrian, hindi mo ba nakikita? Niloloko ka lang ng babaeng yan. Tanungin mo siya kung saan niya ginastos ang kalahating milyon sa loob ng isang buwan." Tiningnan ni Adrian si Sofia na lalo pang humigpit ang yakap sa kanya. "Kasalanan ko ba kung gusto kong maging presentable para sa iyo, Adrian? Para hindi ka mapahiya sa mga kaibigan mo? Yun lang naman ang gusto ko. Pero kung yun ang ikinagagalit ng ate mo, sige, aalis na lang ako." Akmang bibitaw si Sofia sa pagkakayakap pero pinigilan siya ni Adrian. Hinarap ni Adrian ang kanyang kapatid. Ang mukha niya ay puno ng pagkadismaya. "Teresa,
Tama na. Hindi ko alam kung bakit hindi mo matanggap si Sofia. She's my wife. Kung hindi mo kayang respetuhin siya, baka mas mabuti pang umalis ka na muna sa pamamahay ko. Parang sinaksak ng ilang beses ang puso ni Teresa dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang mas pinili ng kapatid niya ang isang babaeng halos kararating lamang sa kanyang buhay. Adrian, kapatid mo ko! At asawa ko siya. Please, Teresa. Umalis ka na. Walang nagawa si Teresa kung hindi ang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may kusina, tahimik na pinapanood ni Manang Luz ang lahat. Nakita niya ang lahat mula sa pagsampal ni Sofia at ang biglaang pag-iyak nito pagdating ni Adrian. Kabang gumagapang sa kanyang dibdib, alam niyang merong mali. Isang malaking problema ang dala ni Sofia. Nang makaalis si Teresa, dinala ni Adrian si Sofia sa sofa. Tahan na, mahal. Huwag mo nang pansinin si ate. Ako na ang bahalang kausapin siya. Pero ayaw niya sa akin, Adrian. Paano kung maging dahilan pa ako ng pag-aaway niyo magkapatid? Hinaplos ni Adrian ang buhok nito. Hinding-hindi mangyayari yun. Ang mahalaga, nandito ka sa tabi ko. Mahal na mahal kita, Sofia. Mahal na mahal din kita, Adrian. Nakangiti si Sofia habang nakayakap kay Adrian. Ngunit sa likod ng lalaki, nang sulyapan niya si Manang Luz, nakatingin ito sa kanila. Isang matalim at nagbabantang tingin ang ipinukol niya sa matanda. Bago niya muling isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ng asawa. Pagdating ng gabi, pumasok si Sofia sa kanilang kwarto. Naabutan niyang naliligo si Adrian. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Hello, Rico. Oh, napatawag ka. Kumusta ang misyon? Nakuha mo na ba ang loob ng tanga mong asawa? Oo naman, pero may problema. Ang ate niya si Teresa, naghihinala na siya. Relax ka lang. Kaya mo yan. Basta tandaan mo ang plano. Paibigin mo siya lalo. Kunin mo ang buong tiwala niya. Kapag nakuha na natin ang pera, iiwan na natin ang Pilipinas. Alam ko, sige na, baka marinig pa ako eh. Mag-iingat ka. Ibinaba ni Sofia ang tawag at mabilis na binura ang call log. Sakto namang paglabas ni Adrian mula sa banyo. Ngumiti siya ng matamis sa asawa, isang ngiti na puno ng kasinungalingan. Kinabukasan, sinubukan ni Adrian na mag-focus sa kanyang trabaho at home office pero pabalik-balik sa isip niya ang nangyari kahapon. Mahal niya ang kanyang kapatid pero nasasaktan siyang isipin na ganito-nito tratuhin si Sofia. Pumasok si Sofia sa opisina na may dalang isang tasa ng kape. Mahal, kape para sa'yo. Huwag mo na masyadong isipin yung nangyari ha. Ayokong maging dahilan ng stress mo. Inilapag niya ang kape sa mesa at marahang hinaplos ang balikat ni Adrian. Salamat. Hindi ko lang maiwasan. Si Teresa, hindi ko maintindihan kung bakit hindi kanya matanggap. Baka kailangan lang niya ng panahon o baka kasalanan ko rin. Siguro dapat hindi na lang ako pumapatol. Tatawagan ko siya mamaya para mag-sorry. Tumingin si Adrian sa asawa na puno ng paghanga. See? Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Kahit ikaw na ang nasaktan, iniisip mo pa rin ang kapakanan ng iba. Niyakap niya si Sofia. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa pamilya natin, Adrian. Samantala,
Nasa kanyang kondo si Teresa. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang telepono ni Adrian pero hindi ito sumasagot. Sa sobrang inis, tinawagan niya si Mark, ang best friend ng kapatid niya. Mark, hindi sinasagot ni Adrian ang tawag ko. Teresa, kumalma ka. Ano ba nangyari? Nabalitaan kong nagkasagutan daw kayo ni Sofia. Hindi lang sagutan, Mark. That woman is a monster. Sinampal niya ako at ang kapatid ko sa kanya pa naniwala. Pinalayas ako sa sarili niyang pamamahay. Ano? Ginawa niya yun? Oo, at alam mo kung anong masakit? Naniwala si Adrian sa lahat ng kasinungalingan ng babaeng yun. Mark, tulungan mo ko. Kailangan nating mailigtas si Adrian sa ahas na yun. Teresa, makinig ka. Alam kong galit ka. Pero kailangan nating mag-isip ng mahinahon. Kilala mo si Adrian. Kapag mas pinipilit natin, mas lalo siyang lalayo. So anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin na lukohin siya? Hindi. Mag-o-observe muna tayo. Maghanap tayo ng ebidensya na hindi niya kayang itanggi. Just give me some time. I'll look into it. Sa mansyon, habang naglilinis si Manang Luz sa labas, napansin niya ang isang pamilyar na paper bag sa basurahan. Ito yung dala ni Sofia kahapon. Kinuha niya ito at sinilip ang laman. Nakita niya ang isang lukot na resibo. Maingat niya itong kinuha at itinago sa kanyang bulsa. Nang walang nakatingin, binuklat niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. 215,000 para sa isang bag. Tama nga naman si Ma'am Teresa niya. Maya-maya pa'y narinig ni Manang Luz si Adrian na may kausap sa telepono. Sumilip siya ng bahagya at nakita niyang kausap nito si Teresa sa speakerphone. Teresa, ang hinihiling ko lang, mag-sorry ka kay Sofia. Para matapos na to. Mag-sorry? Adrian, akong sinampal. Akong nagsasabi ng totoo. Bakit ako magsusorry? Dahil nasaktan mo ang damdamin niya. You accused her of things na wala kang patunay. Wala. Adrian, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. I'm done. Kung hindi mo kayang ibaba ang pride mo, wala na tayong pag-uusapan. Ibinaba ni Adrian ang tawag. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Si Sofia naman, lumapit at niyakap siya mula sa likod. Hayaan mo na, mahal. Sinubukan na natin. Lalong tumibay ang desisyon ni Manang Luz. Hindi niya na ito kayang sarilinin pa. Kailangan niyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nagdial. Hello, Sir Mark. Si Luz po ito. Manang Luz, napatawag po kayo. Ayos lang po ba kayo dyan? Sir, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po kay Sir Adrian at Ma'am Sofia. Pwede po ba tayong magkita? Nagkita sila sa isang maliit na karinderya malapit sa subdivision. Inilabas ni Manang Luz ang resibo na nakuha niya sa basura. Sir Mark, eto po, nakita ko sa basura kanina. Resibo po ng bag na binili ni Ma'am Sofia kahapon. Kinuha ni Mark ang resibo at tiningnan ito. 250,000? Ito ba yung pinag-ugatan ng away nila ni Teresa? Tumango si Manang Luz. Opo, sir. At hindi lang po yan. Nakita ko po mismo si Ma'am Sofia. Siya ang unang nanampal. Pagdating ni Sir Adrian, bigla na lang siyang umiyak at pinalabas na siya ang biktima. Damn it! I knew it! Sir Mark, may narinig din po akong kausap niya sa telepono kapag gabi na, kapag tulog na si Sir Adrian. Pabulong lang po, pero ibang pakiramdam ko. Lalaki po ang kausap niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Mark. Ang lahat ng hinala niya ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Manang, salamat po sa pagtitiwala. Huwag po kayong mag-alala.
magkasama tayo rito. Kailangan nating mag-ipon ng matibay na ebidensya. Sa ngayon, magpatuloy lang po kayo sa pag-oobserba. I-text nyo sa akin ang lahat ng kahina-hinalang mapapansin nyo. Ako nang bahala sa iba. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat para kay Sir Adrian. Sa isang mamahaling restaurant, masayang nagdiwang sina Sofia at Rico. Excellent work, my love. Isang kalaban na lang. Nawala na yung isa. Ang kapatid niyang pakialamera. Siyempre, ako pa ba? Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Nandun pa rin yung matandang katulong. Si Luz, iba ang tingin sa akin. Hayaan mo yung matandang yan. Ano namang magagawa niya? Ang focus natin ngayon ay ang next step. Kailangan mong makuha ang tiwala ni Adrian para bigyan kanya ng access sa mga business account. Start small. Maybe a supplementary card for a corporate account? Ngumiti si Sofia. Leave it to me. Sa sobrang pagmamahal sa akin ng tangang yun, kahit buong kumpanya, ibibigay niya sa akin. Nagtawanan sila, hindi alintana ang panganib na unti-unting nabubuo laban sa kanila. Gabi-gabi, sinisiguro ni Sofia na pagsilbihan si Adrian sa paraang hindi nito malilimutan. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan sa kanilang pribadong beranda, sinimula ni Sofia ang plano. Mahal, napapansin ko, lagi kang pagod pag uwi mo galing sa opisina. Gusto sana kitang tulungan. Tumingin si Adrian sa kanya. Hawak ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ano ka ba? Ang makita lang kita sa pag-uwi ko, sapat na para mawala ang pagod ko. Alam ko, pero gusto kong maging parte ng mundo mo. Hindi lang bilang asawa na naghihintay sa bahay. Gusto ko maintindihan ang business mo para kapag may problema ka, may kahati ka. Natunaw ang puso ni Adrian. Ito na ang matagal niyang pinapangarap, isang partner, hindi lang asawa. Talaga? Interesado ka? Sobra, kahit sa maliit na bagay lang. Halimbawa, para makatulong ako, baka pwede mo akong bigyan ng supplementary corporate card para kung may kailangan kang ipabili para sa isang client o may kailangan kang i-book na dinner meeting, ako nang gagawa. Para mabawasan man lang ang mga iniisip mo. Walang pag-aalinlangang ngumiti si Adrian. Of course, mahal. That's great idea. Tatawagan kong sekretary ko bukas para ayusin yan agad. Salamat, Adrian. Pangako, hinding-hindi mo pagsisisihan na pinagkatiwalaan mo ko. Ngumiti si Sofia, isang ngiti ng tagumpay. Kinaumagahan, tinupad ni Adrian ang pangako niya. Habang nasa biyahe papuntang opisina, tinawagan niyang kanyang sekretarya. Janice, good morning. Please arrange a supplementary corporate card for my wife, Sofia. Ipa-deliver mo na lang dun sa bahay kapag ready na. Thank you. Habang nasa kabilang parte ng syudad, sinisimula na rin ni Mark ang kanyang sariling plano. Tumawag siya sa isang kontak na kakilala niya sa isang investigative agency. Pre, baka pwedeng humingi ng pabor. Patingin naman ang background ng isang tao. Sofia Alonzo. Yan ang pagkakaalam kong pangalan niya bago siya ikasal kay Adrian. Oh, sige Mark. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ite-text ko sa'yo kapag may nakuha na ako. Makalipas ang 2 araw, dumating ang sobre mula sa bangko. Si Manang Luz ang nakatanggap nito. Alam niyang para ito kay Sofia. Ibinigay niya ito sa kanyang among babae na halos hindi maitago ang pananabik. Pagpasok ni Sofia sa kwarto, narinig ni Manang Luz ang usapan nito sa telepono. Hi, DS. I'd like to activate my new card. Yes,
Sofia Alonso del Vega? Okay, thank you so much. Pagkababa ng telepono, halos magtatatalon sa tuwa si Sofia. Mabilis na kinuha ni Manang Luz ang kanyang telepono at nag-text dito kay Mark. Sir Mark, na-activate na po ni Ma'am Sofia ang bago niyang corporate credit card. Tuwang-tuwa po siya. Agad namang nag-reply si Mark. Salamat sa info, Manang. Stay alert. Hindi na nagsayang ng oras si Sofia. Kinahapunan, nagkita sila ni Rico sa isang high-end na mall. Dumiretso sila sa isang tindahan ng mamahaling relo. Eto, bagay sa'yo. Ipinakita niyang isang gintong relo na nagkakahalaga ng halos 400,000 piso. Wow! Ang ganda ng taste ng asawa mo. Ngumisi si Sofia habang iniaabot ang corporate card sa cashier. Pera niya, pero taste ko. At sa huli, pera natin. For a client, ma'am? Yes, isang napaka-importanting client ng asawa ko. Samantala, nakatanggap ng tawag si Mark mula sa kanyang kontak. Mark, pre, yung pinapacheck mo, malinis, walang criminal record, walang utang. Pero ang weird, parang multo. Walang record ng dating trabaho, walang lumang address na nakalista. Masyadong malinis, na parang kahina-hinala. Ganun ba? Sige, salamat pre. Ibinaba ni Mark ang tawag. Mas lalo lang tumindi ang kanyang hinala. Nagpasya siyang kausapin si Teresa. Nagkita sila sa isang coffee shop. Teresa, kailangan ko ng tulong mo. Nag-umpisa na kami ni Manang Luz na mag-imbestiga. Salamat, Mark. Anong nalaman ninyo? Wala pa. Malinis ang record niya. Masyadong malinis. Kaya kailangan kong bumalik sa simula. Paano nga ba sila nagkakilala ni Adrian? Nag-isip si Teresa. Ang kwento sa amin ni Adrian, para siyang bida sa isang pelikula. Isang gabi, umuulan daw ng malakas. Pauwi na siya galing ng opisina nang makita niya si Sofia sa isang gilid ng kalsada. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at halatang gutom na gutom. Nakinig ng mabuti si Mark. Naawang kapatid ko, nilapitan niya. Binigyan ng payong at pagkain. Ang sabi ni Sofia, ulila na raw siya, galing probinsya. Nanakawan ang lahat ng pera niya. Wala siyang matutuluyan. Dahil sa kabaitan o siguro kahangalan ni Adrian, tinulungan niya. Pinatira niya muna sa isang maliit na apartment na pag-aari niya at doon na nagsimula ang lahat. Napakunot ng noo si Mark. Masyadong perpektong kwento. Masyadong pampelikula. Isang pulubi na tinulungan niya? Yun ang buong kwento? Oo, at yun ang ipinagmamalaki niya. Nakahanap daw siya ng babaeng hindi materyoso dahil galing ito sa wala na ang pagmamahal daw ni Sofia ay puro at totoo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang kay Mark. Kung yun ang kwento, mas mahirap itong patunayan. Walang kamag-anak na mapupuntahan. Walang dating boss na tatanungin. Ang kasinungalingan ay mas malalim at mas pinag-isipan. Salamat, Teresa. Kailangan ko nang mauna. Pagkaalis sa coffee shop, bumalik si Mark sa kanyang sasakyan. Muli niyang tinawagan ang kanyang kontak sa investigative agency. Pre, ako ulit to. May pagbabago sa plano. Kalimutan mo na ang employment records. I need you to dig deeper. Hanapin mo ang birth certificate niya, school records, hospital records, barangay records. Kahit anong opisyal na dokumento na magpapatunay na nag-i-exist ang Sofia Alonso bago niya makilala si Adrian. 1 taon na nakakalipas. Mas mahirap yan, pre. Pero sige, susubukan ko. Babalitaan kita.
Ilang araw ang lumipas na walang balita. Si Mark halos hindi na mapakali habang nasa kanyang opisina. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito na ang hinihintay niya. Oh, pre, anong balita? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Mark, yung pinapahanap mo, wala. Anong wala? Imposible yan. Wala pre. Inisa-isa na namin ang records sa civil registry. Sa mga eskwelahan sa probinsyang sinasabi niyang pinanggalingan niyo. Walang Sofia Alonso na tumutugma sa edad at birthday na ibinigay niya. It's a ghost. Para siyang isang multo na bigla na lang sumulpot isang taon nang nakalilipas. Nabitawan ni Mark ang ballpen na hawak niya. Mark, sigurado ka ba sa pangalan na yan? Dahil kung oo, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang babaeng pakakasalan ng kaibigan mo ay hindi lang sinungaling. Gumagamit siya ng peking pagkatao. Napaupo si Mark sa kanyang silya, tulala. Ang problema pala ay mas malaki at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang pera ni Adrian ang nasa panganib. Kung hindi ay ang buong buhay nito na ipinagkatiwala sa isang babaeng hindi man lang totoong nag-i-exist. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Mark sa kanyang upuan. Hindi siya makagalaw. Ang impormasyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng manloloko. Profesional ang kalaban nila. Ang unang pumasok sa isip niya ay tawagan si Adrian, pero pinigilan niya ang sarili. Ano ang sasabihin niya? Adrian, ang asawa mo ay hindi totoo. Jack na pagtatawanan lang siya nito at lalo pang magagalit. Kailangan niya ng matibay, pisikal na ebidensya. Mabilis niyang tinawagan si Manang Luz. Gamit ang isang bagong SIM card na binili niya para sa kanilang komunikasyon. Manang, kailangan po ulit natin magkita. Ngayon na po, as soon as possible. Naku sir, delikado po. Baka mapansin ni Ma'am Sofia. Mas delikado po kapag hindi tayo nag-usap. Urgent po ito, Manang. Promise, saglit lang. Habang si Mark ay nag-aalala, si Sofia naman ay nagpapakasasa sa bago niyang kapangyarihan. Gamit ang laptop ni Adrian, abala siya sa pag-o-online shopping. Pinupuno ang virtual cart ng mga damit at alahas. Tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. Hello lab, napatawag ka? Kumusta ang bago mong laruan? Yung corporate card. Okay naman. Nakakabili ako ng gusto ko. Pero kailangan mo mag-ingat. Baka makita ni Adrian sa statement. Huwag kang makukontento sa credit card, Sofia. Barya lang yan. Kailangan nating malaman kung nasaan ang mga titulo ng lupa at investment certificate niya. Karaniwan, nasa loob yan ng isang safe sa master's bedroom. Simulan mo nang hanapin. Hindi ganun kadali yun. Halos hindi umaalis sa tabi ko si Adrian kapag nasa bahay. Gawan mo ng paraan, Angelica. Galingan mo. Malapit na tayo sa finish line. Sinabi na huwag mo kong tatawagin sa pangalan niyan. Baka may makarinig. Ibinaba ni Sofia ang tawag, bahagyang nanginginig sa kaba at inis. Nagkita sina Mark at Manang Luz sa likod ng simbahan. Tiniyak nilang walang ibang tao sa paligid. Manang, mas malala po sa inaakala natin ang sitwasyon. Inilahad niyang natuklasan ng kanyang investigador. Peking pangalan ang ginagamit ni Sofia. Walang Sofia Alonso na nag-i-exist kahit anong official records. We're dealing with a professional con artist. Napatakip ng bibig si Manang Luz. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maipinta. Diyos ko po, anong gagawin natin? Kailangan nating malaman ang tunay niyang pagkatao. Kailangan nating makahanap ng kahit anong bagay
na magpapatunay kung sino talaga siya. Isang ID, isang dokumento, kahit ano po. Nag-isip si Manang Luz. Sir, susubukan ko pong halongkatin ang mga gamit niya. Manang, masyadong delikado yan. Paano kung mahuli ka niya? Kailangan po nating sumugal, sir, para kay Adrian. Kawan nyo na lang po ng paraang mailabas sila sa bahay ngayong gabi. Tinawagan ni Mark si Adrian. Pinasiglan niya ang kanyang boses. Bro, good news. Na-close natin yung deal sa mga Hapon. Kailangan natin mag-celebrate. Wow! Congrats sa atin, pre. Sige, mag-set tayo. Hindi bro, ngayon na. Dinner. Isama mo si Sofia. Gusto siyang makilala ng mga partners natin. Isang maliit na pagsisinungaling, pero kailangan. Sumang-ayon naman si Adrian. Si Sofia, kahit nag-aalangan, ay sumama para hindi mahalata ang kanyang pagtutol. Nang makaalis ang sasakyan ni na Adrian at Sofia, nagsimula ng kumilos si Manang Luz. Pinakiusapan niya si Lorna na bumili ng kung ano sa labas para masiguro na siya na lamang ang maiiwan. Nanginginig ang mga kamay at nananalangin. Pumasok siya sa master's bedroom. Ito ang unang beses na gagawin niya ito. Inuna niyang tingnan ang mga drawer sa cabinet ni Sofia. Puro bago at mamahalin ang mga gamit, walang kahit na anong luma. Nagsimula na siyang kabahan, paubos na ang oras. Napatingin siya sa ilalim ng kama, walang laman, sa likod ng closet. Doon niya nakita ang isang luma at sira-sirang duffel bag, ang nag-iisang gamit na mukhang galing sa dati nitong buhay. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Puno ito ng mga lumang damit. Aalisin na sana niya nang may maramdaman siyang matigas sa ilalim, isang false bottom. Dahan-dahan niyang itinaas ito. Sa ilalim, may nakatagong isang maliit na sobre. Nanginginig niyang binuksan ito. Laman nito, isang lumat na nakalaminate na ID. Ang litrato, isang mas batang bersyon ni Sofia, ngunit ibang pangalan, Angelica Reyes. Sa likod ng ID, may isang nakatuping litrato. Si Angelica, masaya at nakangiti, katabi ang isang pamilyar na lalaki, si Rico. Jackpot! Mabilis niyang kinuhaan ang litratong ID gamit ang kanyang telepono. Agad niya itong isinend kay Mark. Habang maingat niyang ibinabalik ang lahat sa dati, bigla siyang natigilan. Narinig niyang tunog ng sasakyan ni Adrian. Papasok na sa garahe. Bumalik na sila ng maaga. Nataranta si Manang Luz. Mabilis niyang isinarang bag at itinulak pabalik sa likod ng closet. Pinagpagan niyang sarili at nagmamadaling lumabas ng kwarto, pero huli na ang lahat. Pagpihit niya ng doorknob para lumabas, kasabay nito ang pagpihit din ng doorknob mula sa labas. Bumukas ang pinto. Si Sofia nakatayo sa harap niya. Nakataas ang isang kilay at may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Manang Luz, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Nakatayo si Sofia sa bungad ng pinto. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at isang kilay naman ay nakataas. Ang tingin niya ay matalim, puno ng hinala. Para kay Manang Luz, ang bawat segundo ay tila isang oras. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Manang Luz, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Pilit na pinakalma ni Manang Luz ang kanyang sarili. Ipinakita niyang isang kunwaring nag-aalalang mukha. Nako, Ma'am Sofia, pasensya na po. Kayo po pala. Bigla po kasi ako may naamoy na parang sunog na plastic. Kinabahan po ako. Akala ko may nag-short circuit na gamit. Kaya po minabuti ko na silipin ang saksakan dito sa kwarto ninyo. Baka po magkasunog. Tiningnan ni Sofia si Manang Luz mula ulo hanggang paa. Sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos, inilibot ang tingin sa buong kwarto.
Mukha namang walang nabago, walang gamit na wala sa lugar. Wala naman ako naamoy. Sa susunod manang kumato ka o kaya tawagin mo ang gwardiya sa baba. Huwag kang basta-basta pumasok dito, lalo na kapag wala kami. Naiintindihan mo? Ang tono niya ay may halong pagbabanta. Opo ma'am, pasensya na po ulit, hindi na po mauulit. Mabilis na tumalikod si Manang Luz at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad palayo, ramdam niya ang mga mata ni Sofia na nakatitig sa kanyang likuran. Nakahinga siya ng maluwag nang makarating sa kusina. Naiwan si Sofia sa kwarto, hindi mapakali. Hindi siya kumbinsido sa palusot ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang closet at binuksan ito. Ang lahat ay nasa ayos, pero para makasiguro, sinilip niya pa ang pinakalikuran. Nandoon pa rin ang lumang duffel bag, hindi nagalaw. Gumaan ang bahagya ang kanyang pakiramdam, pero iba ang kaba na nandoon pa rin. Sa restaurant, kasalukuyang nagpapanggap si Mark na nakikinig sa kwento ni Adrian tungkol sa kanilang huling bakasyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. 2 mensahe mula kay Manang Luz. Mabilis siyang nagpaalam. Bro, CR lang ako sandali. Pumasok siya sa banyo, nanginginig na binuksan ang litrato, ang ID, Angelica Reyes, at ang litrato, si Angelica kasama si Rico. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Bumalik siya sa lamesa, pilit nang umingiti, pero hindi niya maitatago ang pagkabalisa. Bro, pasensya na. Kailangan na pala naming mauna ni Sofia. Medyo sumama bigla ang pakiramdam niya. Ha? Ganun ba? Sige, okay lang. Okay ka lang ba, mahal? Tumango si Sofia na napansin din ang biglaang pagbabago ng kilos ni Mark. Nagpaalam sila na uuwi. Ang isip ni Mark ay lumilipad. Kailangan niya nang kumilos. Pagdating sa mansyon, hindi mapakali si Sofia. Ang insidente kanina kay Manang Luz at ang kakaibang kilos ni Mark, masyado namang maraming coincidence. Pumasok siya sa banyo at tinawagan si Rico. Rico, may problema. Seryoso to. Ano na naman, Angelica? Nahuli ko yung matandang katulong sa loob ng kwarto kanina at si Mark, ang best friend ni Adrian. Sobrang weird ng kilos niya sa dinner. Pakiramdam ko may alam na sila. Ano? Kalma ka lang. May nakuha ba siya? May nawawala ba? Wala naman. Tsineko na. Pero hindi ako pwedeng magkamali ng kutob. Kailangan na nating bilisan. Hindi na ako safe dito. We need to get the money and leave. Ngayon na. Sige. Galingan mo. Kunin mo na ang kailangan mong kunin. Maghanda ka nang umalis. Habang nagmamaneho, huminto si Mark sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Napahampas sa manibela. Pulis, hindi pwede. Bukod sa maraming hindi sapat na ebidensya, magiging malaking iskandalo ito para kay Adrian at sa pamilya Del Vega. Kailangan niyang protektahan ang kaibigan niya. Ang kailangan niya, isang plano para maipakita ang katotohanan kay Adrian sa paraang hindi nito matatakasan. Alam niyang hindi niya ito kayang mag-isa. Kinuha niyang telepono at tinawagan si Teresa. Teresa, I have it. May pruweba na ako. At mas malala pa sa inaakala nating lahat. Ano? Anong nalaman mo? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Magkita tayo bukas ng umaga. Magdala ka ng kape. Dahil mahaba-habang usapan to. Kailangan nating magplano kung papaano natin isasalba si Adrian. Sa mansyon, mahimbing na natutulog si Adrian. Pagod mula sa buong araw. Pero si Sofia o Angelica ay gising na gising. Ang takot at pagkasabik ay naghahalo sa kanyang sistema.
Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa maliit na home office ni Adrian. Nilapitan niya ang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ito na ang huling hakbang. Sinubukan niyang birthday ni Adrian. Error. Ang anniversary nila. Error. Ang birthday ng namayapang ina ni Adrian. Error. Nagsimula na siyang mainis. Tiningnan niya mga dokumento sa mesa ni Adrian. May nakita siyang isang lumang papel. Ito ay ang incorporation date ng unang kumpanya ng ama ni Adrian. Isang 6 na numerong petsa. Sinubukan niya ito at bumukas ang safe. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Sa loob, nakasalansa ng mga dokumento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, mga bearer bonds na parang cash na rin. Ang buong yaman ng Del Vega ay nasa harap niya na. Inabot niya ang kanyang mga kamay, nanginginig, nasa kamay niya na ang lahat. Nakatitig si Angelica sa mga dokumento sa loob ng safe. Ang mga papel na yon ay katumbas ng kalayaan ng isang buhay na puno ng karangyaan, malayo sa Pilipinas kasama si Rico. Hindi niya maaaring dalhin ang lahat. Pinili niya mga pinakamadaling dalhin at pinakamahalaga, ang mga bearer bonds at ang iilang stock certificate na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Maingat niya itong inilagay sa ilalim ng false button ng kanyang lumang duffel bag. Pagkatapos, isinara niya ang safe. Ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto at bumalik sa kama na parang walang nangyari. Kinabukasan, isinagawa na niya ang plano. Nagising si Adrian na nakita siyang namumutla at tila ba nanghihina. Mahal, okay ka lang? May sakit ka ba? Hindi ko alam, Adrian. Siguro stress lang. Nitong mga nakaraang araw, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Siguro, kailangan ko lang ng ilang araw para magpahinga, para makalanghap ng sariwang hangin. Gusto mo bang pumunta sa rest house natin sa Tagaytay? Sasamahan kita. Umiling si Angelica, hinawakan ng kamay ng asawa. Gusto ko sanang mapag-isa muna, mahal, para makapag-isip. Babalik ako sa probinsya namin. Ilang araw lang, pangako, babalik ako na maayos na. Nag-aalala si Adrian pero naiintindihan niya. Ang pag-ibig niya sa kanya ay nagtitiwala. Sige, kung yan ang kailangan mo, ihahatid na kita. Wag na, kaya ko na. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko mag-isa. Magkita na lang tayo sa South Bus Terminal. Doon mo na lang ako ihatid. Isang huling bitag para masigurong hindi siya masusundan ni Adrian. Pumayag ang kawawang asawa. Sa isang private office, inilatag ni Mark ang lahat ng ebidensya sa harap ni Teresa. Ang peking pangalan, ang tunay na pangalan na Angelica Reyes, ang litrato nito kasama si Rico. Nanginig sa galit si Teresa. Walang hiya siya. Sinasabi ko na nga ba? Kailangan na nating sabihin to kay Adrian. At ano? Hindi siya maniniwala. Sasabihin niyang gawa-gawa lang natin to. Teresa, kailangan nating mahuli siya sa akto. Kailangang makita mismo ng mga mata ni Adrian ang panlulokong ginagawa sa kanya. Paano? Tatawagan ko si Attorney Santa Maria para simulan na ang pag-secure ng mga assets ni Adrian. Pangalawa, kailangan nating malaman kung sino ang Rico na ito at kung saan sila pupunta. Pangatlo, kailangan nating dalhin si Adrian dun. Biglang tumunog ang telepono ni Mark, si Manang Luz. Manang, bakit po? Sir Mark, Sir, aalis si Ma'am Sofia. Nag-iimpake na po siya. Sabi niya kay Sir Adrian, sa probinsya lang daw po siya pupunta. Pero dala niya po yung lumang duffel bag, Sir. Yung pinagtataguan niya ng ID.
Nagkatinginan sina Mark at Teresa. Eto na. Okay po, Manang. Salamat po. Huwag po kayong magpapahalata. Ibinaba niya na ang tawag. She's making her move now. Teresa, kailangan kong i-handle to. Ang trabaho mo, siguraduhin mong hindi aalis si Adrian sa opisina. Libangin mo siya. Tawagan mo. Huwag mong hahayaang masagot niya ang tawag ng kahit na sino. Lalo na ang sa akin mamaya. Understood? Tumango si Teresa, determinado. Mabilis na kumilos si Mark. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Frank, I need you now. May subject na aalis ng Del Vega Mansion. Ang pangalan niya ay Angelica Reyes, pero gumagamit ng alias na Sofia. Sundan mo siya. Huwag kang magpapahalata at huwag kang mawawala sa kanya. I need to know her exact location and kung sino ang kakatagpuin niya. Text me real-time updates. Copy that, Mark. On my way. Pagkatapos, huminga ng malalim si Mark at tinawagan ng taong pinakamahirap kausapin sa lahat. Adrian, bro, nasan ka? Nasa opisina. Bakit? Papunta na akong South Bus Terminal. Ihahatid ko si Sofia. Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako. May emergency. Emergency? Ramdam ni Mark ang pag-aatubili. Kailangan niyang sabihin ng isang bagay na kukuha ng atensyon nito. Isa sa mga business partners natin, tumatakbo. Dala ang malaking pera ng kumpanya. May ebidensya ako. Papunta ako dyan para sunduin ka. Kailangan nating pumunta sa South Bus Terminal. Ngayon na. Natahimik si Adrian sa kabilang linya. Teka, South Bus Terminal? Doon din ang punta ni Sofia. Alam ko, Adrian. Alam ko. Basta magtiwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. For old time's sake, bro. Please, trust me. Ibinaba ni Mark ang tawag at halos paliparin ang sasakyan papunta sa opisina ni Adrian. Sa kabilang dako, sakay ng isang taxi si Angelica. Yakap-yakap ang duffel bag na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Hindi niya alam na may isang sasakyan na nakabuntot sa kanya. Papunta na sila sa iisang lugar. Nasa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Adrian. Sunod-sunod ang tanong niya. Pero si Mark, nananatiling tahimik at seryoso. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa daan. Mark, ano ba talaga nangyayari? Sinong partner ang tintukoy mo? At bakit sa bus terminal? Magsalita ka naman. Malalaman mo rin, Adrian. Ang hiling ko lang, kapag nandun na tayo, huwag kang gagawa ng eksena. Manood ka lang muna. Obserbahan mo ang lahat. Patuloy namang tumatawag si Teresa sa telepono ni Adrian na lalo lang nakakadagdag ng kanyang inis. Ano bang problema niyong lahat ngayon? Hindi niya sinasagot ang tawag. Nakarating si Angelica sa South Bus Terminal. Agad siyang naghanap ng isang tagong pwesto malapit sa baggage counter kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Mahigpit ang hawak niya sa duffel bag. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text. Rico, nandito ako malapit sa baggage claim. Dalian mo. Ilang metro mula sa kanya, nakapwesto na si Frank, ang private investigator ni Mark. Kitang-kita niya si Angelica. Agad din siyang nag-text kay Mark. Subject is the baggage claim area. South Wing. Waiting. Alone for now. Ilang sandali pa, dumating sina Mark at Adrian. Ipinark ni Mark ang sasakyan sa isang lugar kung saan tanaw nilang entrance ng terminal. Pero hindi sila madaling makita. Inabutan niya ng isang paris ng binoculars si Adrian. Ayan, tingnan mo. Yung babaeng nakaputing bestida sa may baggage claim. Itinutok ni Adrian ng binoculars. Agad niyang nakilala ang asawa.
Si Sofia. Sabi ko sa'yo nandito siya eh. Anong kinalaman niya sa sinasabi mong business partner? Mark, linawin mo nga ito. Just watch, Adrian. Please, manood ka lang. Puno ng pagtataka, muling itinutok ni Adrian ang binoculars kay Sofia. Mukha itong balisa, patingin-tingin sa paligid. Maya-maya pa'y isang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Rico. Nakita ni Adrian kung papaano biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang asawa sa paraang hindi niya kailanman nakita. Napanood niya ang lahat, ang pag-abot ni Angelica ng duffel bag kay Rico, ang pagbukas ni Rico ng bag at ang ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ang pagpulupot ng mga braso ni Angelica sa batok ni Rico at paglapat ng kanilang mga labi sa isang mainit at makamundong halik. Nabitawan ni Adrian ang binoculars. Bumagsak ito sa sahig ng sasakyan. Namutla siya at ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Hindi. Hindi totoo yan. Panaginip lang to. Habang tulala si Adrian, kinuha ni Mark ang kanyang telepono. Ipinakita niya mga litratong galing kay Manang Luz. Hindi siya si Sofia, Adrian. Ang pangalan niya ay Angelica Reyes. Yang lalaking yan, si Rico, ang matagal na niyang kasintahan. Planado ang lahat ng ito mula pa sa simula. Ginamit ka lang nila. Sa bawat salita ni Mark ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Adrian. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na hindi pa nararamdaman sa buong buhay niya. Walang sabi-sabi, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Adrian! Sandali! Pero hindi siya nakinig. Mabilis at determinado ang kanyang mga hakbang papunta sa dalawang taong sumira sa kanya. Nakasunod sa kanya si Mark, kinakabahan sa maaaring mangyari. Sofia! O mas maganda sigurong tawagin kitang Angelica! Natigilan sina Angelica at Rico. Lumingon sila at nakita si Adrian na papalapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa likod niya si Mark. Lagot. Ang takot ay bumalot sa kanilang mga mukha. Si Rico ang unang kumilos. Itinulak niya si Angelica paharap kay Adrian. Takbo! Hinawakan ng mahigpit ang duffel bag at sinubukang tumakbo. Makalusot sa mga tao. Ngunit si Adrian ay hindi sa kanya nakatingin. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng nanloko sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Saan ka pupunta, ha? Saan mo dadalhin ang pera ng pamilya ko? Adrian, bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Samantala, nakita ni Mark si Rico na papalayo. Guard! Hold up her! Habulin niyo yung lalaking yan! May dalang duffel bag! Magnanakaw yan! Nagsimula ang kaguluhan. Nagtakbuhan ng mga tao. Ang mga gwardya sa terminal ay agad na rumisponde. Hinabol si Rico na desperadong makatakas. Sa Adrian naman, hawak pa rin si Angelica na ngayoy humahagulgol sa takot. Ang kanilang matamis na pag-iibigan ay natapos ng isang maingay, magulo at kahiyahiyang eksena sa gitna ng bus terminal. Nagsimula ang isang eksena sa pelikula ng bus terminal. Mabilis na na-corner ng mga gwardya si Rico at nabitawan ng duffel bag sa kanyang pagkakadapa. Agad itong pinulot at sinigurado ng mga otoridad. Samantala si Angelica, hawak pa rin ni Adrian. Umiiyak ito at nagmamakaawa. Adrian, patawarin mo ko. Maniwala ka na pilitan lang ako. Pera lang ang habol niya. Pero ikaw ang mahal ko. Isang huling desperadong kasinungalingan. Pero ang mukha ni Adrian ay blanco. Wala na siyang maramdaman kung hindi galit. Hindi niya sinagot ang pagsusumamo nito. Binitawan lamang niya ito nang dumating ang mga pulis para pusasan siya at si Rico.
Sa presinto ng pulis, ang apat ay dinala sa magkakahiwalay na silid. Dumating si Attorney Santa Maria, ang matagal ng abogado ng pamilya Del Vega. Matapos tawagan nito ni Mark, agad niyang inasikaso ang sitwasyon. Ang duffel bag at ang laman nitong mga bearer bonds at stock certificate ay opisyal na isinumiti bilang ebidensya. Sa loob ng interrogation room, mabilis na bumaliktad si Rico. Hindi ko po kasalanan lahat yan. Si Angelica po ang mastermind. Ginamit niya ang ganda niya para baibigin si Mr. Del Vega. Sinunod ko lang po ang utos niya dahil tinakot niya ako. Sa kabilang kwarto, ganito rin ang sinasabi ni Angelica. Biktima lang po ako. Tinakot po ako ni Rico na papatayin niya ako kapag hindi ko sinunod ang mga utos niya. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Ang kanilang samahan na binuo ng kasinungalingan ay gumuho sa unang pagsubok pa lamang. Pagkatapos ibigay ni Adrian ang kanyang opisyal na salaysay, sa wakas, bumigay din ang kanyang emosyon. Napaupo siya sa isang sulok, hindi sa galit, kung hindi sa isang tahimik at malalim na pighati. Dumating si Teresa na agad siyang niyakap. Adrian, nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Umiling si Adrian, nanginginig ang boses. Ang tanga ko, ate. Paano ako naging ganito katanga? Sobrang tanga ko. Hindi ka tanga, bro. Nagmahal ka lang. Sila ang may problema. Hindi ikaw. Pero hindi na pumasok sa isip ni Adrian ang mga sinabi nila. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na alaala ng mga kasinungalingan ni Angelica. Habang nasa presinto, tinawagan ni Mark si Manang Luz para ibalita ang mga nangyari. Manang, nahuli na po sila. Ligtas na po si Adrian. Sa kabilang linya, narinig ni Mark ang paghagulhol ng matanda. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Sir Mark. Salamat at ligtas na si Sir Adrian. Salamat din po sa inyo, Manang. Kung hindi dahil sa tapang ninyo, hindi po ito mangyayari. Ipinaliwanag ni Attorney Santa Maria ang mga susunod na hakbang sa isang pribadong silid. Malakas ang kaso natin. Qualified theft at syndicated estafa. Siguradong maraming taon silang makukulong. Sisiguraduhin nating mapoprotektahan ang pangalan ng pamilya sa media. Gawin niyo ang lahat, Attorney. Dapat silang mabulok sa kulungan. Bago sila umalis, humiling si Adrian ng isang bagay, ang makausap si Angelica sa huling pagkakataon. Pinagbigyan siya. Sa likod ng rehas ng holding cell, hinarap niya ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Isang tanong lang. Bakit? Tumingala si Angelica. Ang muka ay basang-basa ng luha. Patawad, Adrian. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Ang tanong ko, bakit? Kulang pa ba ang lahat ng ibinigay ko? Ang pagmamahal ko, kulang pa ba? Hindi makasagot si Angelica. Yumuko ito at umiyak. Doon na natauhan si Adrian. Walang sagot na makapagbabago ng katotohanan. Tumalikod na siya. Sana, hindi na lang kita nakilala. Naglakad siya palayo. Iniwan si Angelica na humahagulgol sa loob ng selda. Ito na ang kanyang unang hakbang para magsimulang muli. Kinagabihan, habang nasa bahay sina Adrian, tumawag si Attorney Santa Maria kay Mark. May bago at mas nakakakilabot na balita. Mark, may nakuha ang team ko mula sa National Database. Sina Angelica Reyes at Rico Pascual. Hindi ito ang unang beses nilang ginawa ito. Ano pong ibig sabihin ninyo?
May record sila ng isang halos kaparehong modus sa Cebu. 5 taon nang nakalilipas. Nagpakasal si Angelica sa isang matandang mayamang negosyante. Makalipas ang ilang buwan, namatay ang lalaki dahil sa mysterious circumstances. Atake raw sa puso. Na-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nanlamig ang buong katawan ni Mark. Napatingin siya kay Adrian na tahimik na nakaupo sa sala. Tulala. Ang mga taong nanloko sa kaibigan niya ay hindi lamang pala mga magnanakaw. Posibleng mga mamamatay tao rin. Pagkababa ng telepono, nakatitig lang si Mark sa kawalan. Ang balita mula kay Attorney Santa Maria ay isang malaking pasabog. Agad siyang kumilos, tila hindi pwedeng malaman ni Adrian. Tinawagan niya si Teresa. Teresa, kailangan nating magkita. Ngayon na, isama mo si Attorney Santa Maria sa opisina ko. Huwag mong ipaalam kay Adrian. Ang boses ni Mark ay seryoso. May bigat na hindi pa naririnig ni Teresa dati. Alam niyang meron na namang bagong problema. Hating gabi, pagpulong nilang tatlo sa opisina ni Mark, inilatag ni Attorney Santa Maria ang mga dokumento tungkol sa kaso sa Cebu. Ang biktima ay si Don Guillermo Vargas, isang 60 years old na byudo. Pinakasalan niya si Angelica Reyes. Makalipas ang 3 buwan, namatay siya dahil sa isang biglaang atake sa puso. Si Rico Pascual naman ay bagong pasok na personal assistant niya noon. Ang pattern ay perpektong magkatulad. Ang tanging pagkakaiba, buhay si Adrian. Napatakip ng bibig si Teresa. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Diyos ko, ibig sabihin, plano rin ba nilang patayin ang kapatid ko? Posible. Yung mga pagkukunwari niyang may sakit, yung stress, maaaring paghahanda yun para kung sakaling may mangyari kay Adrian, hindi na magiging kahina-hinala. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kasong hinahawakan nila ay hindi lang tungkol sa pera. Buhay ni Adrian ang naging kapalit. Nagpasya sila sa isang bagong estratehiya. Makikipag-ugnayan ako sa mga otoridad sa Cebu para subukang buksan muli ang kaso ni Don Vargas. Gagamitin natin ang kaso ni Adrian bilang bagong ebidensya. At habang ginagawa niyo yan, kailangan nating gamitin ang impormasyong ito para idiin ang isa sa kanila. Si Rico, mukha siyang mas madaling bumigay. Kailangan natin siyang paaminin. Sang-ayon ako. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Sa mansyon, si Adrian ay parang isang multo. Nakaupo lamang siya sa sala, nakatingin sa kawalan. Dinalhan siya ni Manang Luz ng pagkain. Sir Adrian, kumain po kayo kahit konti. Kailangan niyo pong lumakas para malampasan ito. Umiling lamang si Adrian at walang reaksyon. Wala po akong gana, Manang. Pakiiwan na lang po dyan. Nasasaktan si Manang Luz na makita siyang ganoon, pero alam niyang kailangan ni Adrian ng panahon para maghilom. Kinabukasan, sa interrogation room, muling hinarap ng isang mas veteranong investigator si Rico. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang tanong tungkol kay Adrian. Naglapag siya ng isang lumang litrato sa mesa. Kilala mo ba ang tao ito? Si Don Guillermo Vargas, taga Cebu. Bigla na lang siyang inatake sa puso, hindi ba? Pagkatapos lang ng ilang buwan na kasal nila ni Angelica. At pagkatapos, ang yaman niya biglang nawala. Tulad mo at ni Angelica. Syndicated stapa with homicide. Non-bailable yan.
habang buhay na pagkakakulog. Maliban na lang kung may kakanta. Pinagpapawisan ng malapot si Rico. Ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay nanginginig. Tulungan mo kami at baka matulungan ka namin. Magiging state witness ka. Sabihin mo ang totoo tungkol sa nangyari kay Don Vargas. Nagsimulang umiyak si Rico. Ang takot na mabulok sa kulungan habang buhay ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Angelica. Si Angelica po. Siyang may plano ng lahat. Wala po akong alam sa pagkamatay ni Don Guillermo. Pinainom niya lang po ng gamot. Yun lang po ang alam ko. Habang unti-unting bumibigay si Rico, sa kabilang silid, si Angelica naman ay ginamit ang kanyang karapatan para sa isang tawag sa telepono. Ngunit hindi abogadong tinawagan niya. Isang numero na hindi nakarehistro sa kahit na anong pangalan. May sumagot sa kabilang linya. Nasa presinto ako. Si Rico, nagsasalita na siguro. Isang sandaling katahimikan. Alam niyo na ang gagawin. Tapusin niyo ang dapat tapusin. Unahin niyo si Mark at ang kapatid ni Adrian bago pa sila makarating sa korte. Siguraduhin niyong hindi sila makakapagsalita kahit kailan. Ibinaba niya ang telepono. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na isang simpleng manluloko. Ito ay ngiti ng isang taong sanay nang pumatay. Ang banta ay hindi na lang sa yaman ni Adrian. Ang panganib ngayon ay nasa buhay na ni Mark at Teresa. Sa loob ng interrogation room, tuluyan ang bumigay si Rico. Inilahad niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyari sa Cebu. Si Angelica po ang may plano. May mga gamit siyang dinala. Isang uri raw po ng gamot sa puso. Pero kapag maraming naipainom, magmumukha lang atake sa puso ang pagkamatay. Araw-araw, hinahaluan niya ang kape ni Don Guillermo. Ako po ang tagabili ng gamot. Pero yun lang po ang partisipasyon ko. Wala na pong iba. Saan niya nakukuha ang gamot na yan? Sino ang nagbibigay sa inyo ng instructions? May fixer po kami. Siya po nag-aayos ng lahat. May peking ID, mga gamot, lahat. Hector po ang pangalan niya. Agad na ipinarating ng investigador ang impormasyon kay Attorney Santa Maria. Mabilis namang tinawagan ng abogado si Mark. Mark, umamin na si Rico. Pagpatay nga ang nangyari sa Cebu. Pero may mas malaking problema. Bahagi sila ng isang sindikato. Nasa panganib kayo ni Teresa. Malamang may mga kasamahan si Angelica sa labas. Kailangan ninyo mag-ingat. Mag-hire kayo ng security. Ngayon din. Hindi pa man natatapos ang tawag, ang panganib ay nangyayari na. Si Teresa ay nagmamaneho pa uwi. Sa isip niya ay lumilipad sa mga nalaman. Biglang isang itim na van ang walang bintana na humaharurot at nagsimulang bumuntot sa kanya. Sinubukan nitong i-corner ang sasakyan niya. Hinaharangan siya nito sa bawat pagsubok niya na lumiko. Nagsimula ang isang nakakakilabot na car chase sa mga kalsada ng gabi. Paulit-ulit na binubunggo ng van ang likuran ng kotse ni Teresa. Umiiyak ito sa takot. Nakakita siya ng isang pagkakataon, isang matao at maliwanag na gas station. Mabilis niyang kinabig ang manibela at pumasok doon. Nagpreno ng malakas. Ang van ay humarurot palayo at nawala ito sa dilim. Nanginginig na kinuha ni Teresa ang telepono at tinawagan si Mark. Mark, may sumusunod sa akin. Sinubukan nila akong patayin. Naintindihan agad ni Mark ang sitwasyon. Ang banta ay totoo at narito na. Teresa, makinig ka. Huwag kang uuwi. Huwag kang pupunta sa lugar na alam nila.
Magte-text ako ng isang address. Magkita tayo doon. Ngayon na. Alam ni Mark na kailangan nilang umalis. Siya, si Teresa, si Adrian at maging si Manang Luz. Pumunta sila sa mansyon para sunduin ang dalawa. Kailangan nilang kumbinsihin si Adrian na umalis nang hindi ito nagpapanik. Adrian, kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Saan tayo pupunta? Ang mga kasabot ni Angelica, mapanganib sila. Nagbabala ang mga pulis na maaaring gumanti sila. Hindi tayo ligtas dito, Adrian. Nang makita ni Adrian ang totoong takot sa mata ng kanyang kapatid, hindi na siya nagtanong pa. Tumango na lamang siya. Sa gitna ng gabi, tahimik nilang nilisan ang mansyon. Isinama nila si Manang Luz nang walang tanong-tanong na sumunod. Nagtungo sila sa isang private na safe house. Si Mark sa labas ng Metro Manila. Isa itong moderno at isolated na bahay na may sariling security system. Pansamantala ay ligtas sila, ngunit sila ay mga bilanggurin. Sa loob ng kanyang selda, nakatanggap ng balita si Angelica, isang gwardya. Nahalatang nabayaran ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na nakatuping papel habang naghahatid ng pagkain. Binuksan niya ito. Nakatakas. Nagtakaw. Hintayin ang bagong utos. Sa sobrang inis, sinuntok ni Angelica ang pader. Alam niyang nauubusan na siya ng oras, lalo't nagsalita na si Rico. Sa safe house, habang inaayos ang kanilang mga gamit, tumawag ang private investigator ni Mark na si Frank. Mark, may mabuti at masamang balita ako. Ano yun? Ang masamang balita, ang sindikatong kinabibilangan ni Angelica ay kilala sa pagiging marahas at mahirap matuntun. Ang mabuting balita, nakuha ko ang buong pangalan ng fixer mula sa confession ni Rico. Hector the Ghost Morales. At base sa mga kontak ko, may ideya na ako kung saan ang teritoryo niya. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Mark. Hindi na lang sila basta nagtatago. Ngayon, meron na silang target. Meron na silang paraan para lumaban. Saan yun, Frank? Saan natin siya mahanap? Nasa telepono si Mark, nakikinig ng mabuti sa bawat salita ng kanyang private investigator. Ang pangalan ng lugar ay Club Eclipse sa Makati. Sosyal na nightclub sa labas. Pero sa loob, doon nagaganap ang mga transaksyon nila. Teritoryo niya yun. Mark, mahirap yun pasukin. Puno ng mga gwardya at konektado sa ilang matataas na opisyal. So, hindi natin siya pwedeng basta-basta na lang pasukin. Imposible. Kailangan natin siyang palabasin. Sa loob ng safe house, ipinaliwanag ni Mark ang sitwasyon kay Teresa. Ang pag-asa'y may kasamang malaking panganib. So, alam na natin kung nasaan ang isa sa mga utak. Pero paano natin siya huhulihin kung ganoong siya kaprotektado? Kailangan natin ng plano. Isang plano na hindi pwede magkamali. Habang nag-uusap sila, narinig ni Adrian ang salitang sindikato at panganib. Mula sa kanyang kwarto, hindi na niya kayang manatiling walang alam. Lumabas siya at hinarap sila. Anong sindikato? Anong pinag-uusapan niyo? Mark, Teresa, tama ng paglilihim. Sabihin niyo sa akin ang buong katotohanan. Lahat-lahat. Nagkatinginan sina Mark at Teresa. Nakita nila sa mga mata ni Adrian, hindi na lamang pighati, kung hindi determinasyon. Oras na. Sinabi nila ang lahat, ang kaso ng pagpatay sa Cebu, ang tangkang pagpatay kay Teresa, ang katotohanang si Angelica ay bahagi ng isang malaki at marahas na organisasyon. Habang nakikinig, dahan-dahang nag-ibang anyo ni Adrian. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit.
ang lalaking nawala ng pag-asa ay biglang nagkaroon ng bagong layunin. Hindi ako pwedeng umupo lang dito. Ang babaeng yun, sinubukan niyang patayin ang kapatid ko. At kung nagtagal pa, ako na ang isusunod niya. Gusto kong sumama sa plano. Gusto kong tumulong na pabagsakin silang lahat. Ang pagpayag ni Adrian na buo ang isang mapanganib na plano. Ang yaman ni Adrian ang kanilang magiging pain. Lalabas lang si Hector kung ang alok ay napakalaki para tanggihan. Then, let's make him an offer he cannot refuse. Gagamit tayo ng isang tao para magpanggap na isang mayamang dayuhan na kailangan ng serbisyo niya. Peking pasaporte, paglipat ng pera, mga bagay na alam nating ginagawa niya. At kailangan ng meeting sa isang lugar na kontrolado natin. Samantala, sa kulungan, nauubusan na ng pag-asa si Angelica. Nalaman niyang umami na si Rico. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang mga koneksyon sa sindikato para humingi ng tulong sa isang magaling na abogado. Ngunit ang sagot na natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero ay maikli at malinaw. Bigo ka. Pabigat ka na. Ayusin mo ang sarili mong gulo. Doon niya na naintindihan. Pinuputol na ng sindikato. Iniwan na siyang mag-isa para harapin ang lahat. Isinagawa ni na Mark at Frank ang plano. Nagpadala sila ng mensahe, isang alok para kay Hector Morales, isang kliyenteng European na may dalang daan-daang milyon. Kailangan ng tulong para manatili sa bansa nang hindi natutunton. Gaya ng inaasahan, kumagat si Hector sa pain, pero siyang nagtakda ng lugar, isang VIP room sa isang 5-star hotel sa BGC, isang lugar na pampubliko pero madali niyang makukontrol. Agad na kumilos ang team ni na Mark sa tulong ng mga kontak ni Frank na puno nila mga nakatagong kamera at mikropono ang VIP room. Si Attorney Santa Maria naman ay nakipag-ugnayan sa isang piling unit ng kapulisan na pinagkakatiwalaan nila. Nakastambay ang mga ito sa malapit, naghihintay ng hudyat. Gusto ni Adrian na mapanood ang lahat. Gusto kong makita ang mukha ng taong tumulong sirain ang buhay ko. Nasa kabilang kwarto si Adrian kasama si Teresa. Nakatutok ang isang monitor na nagpapakita ng lahat ng anggulo. Sa loob ng VIP room, ang aktor na magpapanggap na dayuhang kliyente ay nasa loob na at naghihintay. Ang buong team ay nasa kani-kanilang pwesto. Maya-maya, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mark mula kay Frank na nasa lobby. He's here. Papunta na sa itaas. Napatingin si Mark sa monitor. Ang pinto ng VIP room, humigpit ang kapit ni Adrian sa kanyang upuan. Ang VIP room ng hotel ay puno ng tensyon. Si Mr. Smith, ang aktor na inupahan ni Mark, ay kalmadong nakaupo sa harap ni Hector Morales. Sa magkabilang gilid, si Hector ay nakatayo at ang dalawa niyang malalaking bodyguard, ang mga mata ay malikot na nagmamasid sa paligid. Sa kabilang kwarto, nakatutok sina Adrian, Mark at Teresa sa monitor. Bawat tibok ng kanilang puso, isang malakas na dagundong. So, Mr. Morales, my associates told me that you're the best. I need to move a large sum of money out of the country, quietly. And I need a new identity. A ghost. Ngumisi si Hector. Ghosts are my specialty. For the right price, I can make you disappear and be reborn as a new person with a new name, a new history. I can even arrange permanent solutions for your problems.
Sa kabilang kwarto, napakuyom ang kamao ni Adrian. Yun ang mga salitang malamang na narinig din ni Angelica. We have it! Nagsalita na siya! Team, get ready! Ngunit biglang may napansin ang isang bodyguard ni Hector, isang maliit na kislap mula sa isang palamuting salamin sa pader. Ang refleksyon ng isang nakatagong camera lens. Mabilis siyang bumulong kay Hector. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Tumayo si Hector at hinila si Mr. Smith. Tinutukan nito ng isang maliit, ngunit nakamamatay na patalim sa liig. Bitag to! Sinong mga pulis na nasa labas? Magpakita kayo o mamamatay ang taong to! Nagkagulo ang buong team. Abort! Abort! May hostage na siya! Pero sa kabilang monitor, nakita ni Adrian ang isang bagay na hindi nila nakita. Isang pinto ng service exit sa likod mismo ng kinatatayuan ni Hector. Habang ang lahat ay nakatuon sa hostage, si Adrian ay mabilis na kumilos. Adrian, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Tumakbo siya palabas ng kanilang observation room at tinahak ang pasilyo papunta sa service area. Sa loob ng VIP room, dahan-dahang umaatras si Hector papunta sa service exit. Hila-hila ang kanyang hostage. Pagbukas nito ng pinto, nagulat siya. Nakatayo roon, hinaharangan ng kanyang daan si Adrian Del Vega. Sino ka? Ako yung taong sinubukan ninyong sirain. Ang gulat sa mukha ni Hector ay nagbigay ng sapat na pagkakataon. Ginamit ni Mr. Smith ang pagkakataon para makawala. Sa parehong sandali, sabay-sabay na pumasok ang tactical team ng mga pulis sa VIP room. Pulis! Baba ang armas! Nang makitang wala ng tatakasan, sinubukang itapon ni Hector ang hawak niyang laptop sa pader para sirain ito. Ngunit mabilis siyang nadakma ni Mark. Nakasunod na pala ni Adrian. Sa sahig, buo pa ang laptop. Sa presinto, agad na binuksan ni Frank at ng mga cybercrime expert ang laptop ni Hector. Ang laman nito ay isang digital ledger, isang kumpletong listahan ng operasyon ng mga sindikato, mga pangalan, mga transaksyon, mga bank account sa ibang bansa at listahan ng mga kliyente, kabilang ng mga politiko at negosyanteng kanilang pinoprotektahan. Mark, nakuha na natin ang lahat. This is the key to everything. Nakikipag-ugnayan ako sa NBI at sa Department of Justice. Sa sumunod ng 24 na oras, isang malawakang operasyon, isang montage na pagbagsak, ipinakita ang balita sa telebisyon. Isang high-ranking police official inaresto dahil sa pagkakasangkot sa isang criminal syndicate. Isang kilalang bank manager sinisilip matapos matuklasan ang mga questionabling transaksyon. Sunod-sunod na raid isinigawa sa mga warehouse sa Tondo at Pasay. Tumatawag si Teresa kay Mark, nanunood ng balita. Mark, nahuli na rin nila yung hepe ng pulis na protektor nila. Ang sindikatong tila hindi magigiba ay isa-isang nalansag dahil sa isang lalaking nagpasyang lumaban. Nang gabing yun, bumalik sila sa mansyon sa unang pagkakataon. Wala nang takot. Ang bigat sa kanilang mga dibdib ay napalitan ng kapanatagan. Ligtas na sila. Nag-uusap sina Adrian, Mark at Teresa na nasa sala. Si Manang Luz naman ay naghain ng mainit na tsokolate para sa kanila. It's over, bro. Nahuli na silang lahat. Salamat sa iyo, Adrian. Kung hindi dahil sa tapang mo kanina. Umiling si Adrian. Isang bagong Adrian ang nakikita nila. Kalmado at seryoso. Hindi pa tapos. Napatingin sina Mark at Teresa sa kanya. Tapos na ang sindikato.
Pero hindi pa tapos ang laban ko. May isa pa tayong kailangan tapusin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Haharapin ko siya sa korte. Oras na para marinig niya ang lahat mula sa akin. Oras na para sa huling paghuhukom. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno. Nasa gitna ng lahat si Angelica Reyes, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Wala nang dating ganda at kumpiyansa, napalitan ito ng kaba at pagkamuhi. Isa-isang inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya, ang testimonya ni Rico na naging state witness, ang mga dokumento mula sa ledger ni Hector, ang mga bank record ng pagnanakaw, ang scientific evidence mula sa katawan ni Don Guillermo Vargas na muling sinuri. Ang kaso ay matibay. Pagkatapos, tinawag ang huling saksi ng prosekusyon, si Adrian Del Vega. Kalmado siyang naglakad patungo sa witness stand. Umupo siya at itinuon ang kanyang mga mata, hindi sa abogado, kung hindi sa babaeng sumira sa kanya. Mr. Del Vega, maaari niyo po bang isalaysay sa korting ito kung paano kayo nalinlang ni Miss Angelica Reyes? Huminga ng malalim si Adrian. Your Honor, ang babaeng yan ay hindi lang ako nilinlang. Binuo niya ang isang perpektong mundo para sa akin. Isang mundong gawa sa kasinungalingan. Pinaniwala niya akong simple siya, na puro ang kanyang pagmamahal. Minahal ko siya, buong buo. Ibinigay ko ang lahat, ang tiwala ko, ang puso ko, ang apelyido ng pamilya ko. Tumingin siya ng diretso kay Angelica. Pero habang ginagawa ko yun, dahan-dahan niya na pala akong nilulunod. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ay bahagi ng isang masamang plano. Hindi lang ang yaman ko ang tinangka niyang kunin. Tinangka niyang kunin ang aking buhay, ang kinaabukasan ng aking pamilya, at ang aking kakayahang magtiwala muli. Ang babaeng yan ay hindi biktima. Isa siyang halimaw na nagtatago sa mukha ng isang anghel. Walang nakaimik sa buong courtroom. Ang mga salita ni Adrian ay tumatago sa puso ng lahat. Pagkatapos ng kanyang testimonya, alam na ng lahat kung ano ang kahihinatnan. Dumating ang araw ng hatol. Muling napuno ang korte. After a careful deliberation, this court finds the accused, Angelica Reyes, guilty beyond reasonable doubt for the crime of syndicated estafa on the second case for the murder of Don Guillermo Vargas. This court also finds you guilty. Isang malakas na yes ang narinig mula sa pamilya ni Don Vargas na naroon din. Si Angelica, napahawak sa mesa, hindi makapaniwala. Ipinagpatuloy ng hukom ang pagbabasa ng sentensya. For your heinous crimes against the Del Vega family and the Vargas family, this court sentenced you, Miss Angelica Reyes, 2 counts of reclusion perpetua, to be served consecutively without the possibility of parole. 2 habang buhay na pagkakakulong. Doon tuluyang gumuho si Angelica. Napasigaw siya at nagwala habang kinakaladkad siya ng mga gwardya palabas. Hindi! Inosente ako! Pakawalan niyo ako! Adrian, tulungan mo ako! Habang kinakaladkad siya, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Ang mukha ni Adrian ay hindi nagpapakita ng galit o ng saya, isang tingin ng awa at pagsasara ng isang kabanata. Dahan-dahan siyang tumango bago tuluyang tumalikod. Sa pagtalikod na yun, tuluyan niya nang isinarang pinto sa kanyang madilim na nakaraan.
Makalipas ang 1 taon, isang maliwanag na araw sa hardin ng mansyon ng mga Del Vega, may isang maliit na salo-salo. Nakatayo si Adrian sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, nagbibigay ng maikling talumpati, at sa kanyang ngiti ay totoo na. Marami ang nawala sa akin. Pero may mas mahalaga akong natagpuan. Ang tunay na kahulugan ng pamilya, ng katapatan, at ng pangalawang pagkakataon. Ang pundasyong ito, ang aming paraan para gawing pag-asa ang sakit ng aming naranasan. Nagpalakpakan ng lahat. Nagtatawanan sina Adrian, Mark at Teresa. Ang kanilang samahan ay mas matibay pa kaysa sa dati. Si Adrian Del Vega ay buo na muli, mas matalino, mas matatag, at handa nang magmahal muli sa tamang paraan. At dito na po nagtatapos ang kwento ng Sinungaling na Puso. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.